Si Satanas ay hindi nagpapakita na may sungay sa kanyang ulo at may hawak na kalawit na tinidor, tapos sasabihin sa iyo, "Kailangan mong makinig sa akin. Lumayo ka sa Diyos o wawasakin kita." Sa halip, kapag lumapit sa atin si Satanas, ito ay napaka-mahinahon. Sinasabi nito sa atin, kung mayroon kang pera, maaari mong makuha ang lahat ng gusto mo. Kung ikaw ay maging isang tao na may katayuan sa lipunan, magkakaroon ng halaga ang iyong buhay. Tila iniisip nito ang kapakanan natin. Ngunit kapag hinahangad natin ang kayamanan at katayuan, nasa ilalim na tayo ng kontrol ni Satanas. Bakit ganito? Para sa pera at sa pansariling interes, mas napapalapit tayo kay Satanas. Maraming tao, para sa pera, ay nagiging hindi na handang hanapin ng Diyos at hindi nakakaramdam ng pagkakasala sa pagliban sa simbahan ng isang buwan. Ang mga negosyante ay nandaraya ng mga customer para sa tubo. Ang mga politiko ay niloloko ang publiko para sa kapangyarihan. Ang mga bansa ay naglulunsad ng walang katapusang mga digmaan para sa kanilang sariling interes. Sa proseso ng paghahabol sa katanyagan at kayamanan, kusa tayong lumalayo sa Diyos. Kusang ibinibigay ang lahat kay Satanas. Ang pera, kayamanan at katayuan ay tila nagbibigay ng kasiyahan sa lahat ng ating pangangailangan. Ngunit sa katotohanan, habang nakakakuha tayo ng magagandang bahay at mga mamahaling sasakyan, nakakakuha rin tayo ng mas maraming pagkabahala tungkol sa hinaharap. Hindi matiis na mga karamdaman sa katawan at mas masalimuot na pakikipag-ugnayan sa iba. Higit sa lahat, nawawala sa atin ang pagkakataon na makipag-ugnayan sa Diyos. Habang binibigyan tayo ni Satanas ng pera at mas maraming kasiyahan, kinukuha din ito ang ating pinakamahalagang mga bagay. Kabutihan, katapatan, oras, enerhiya, at mismong buhay. Sabi ng Diyos, ginagamit ni Satanas ang katanyagan at pakinabang upang kontrolin ang mga iniisip ng tao. Hanggang sa mga tanging maisip ng mga tao ay katanyagan at pakinabang. Nagsusumikap sila para sa katanyagan at pakinabang. Nagdaranas ng mga paghihirap para sa katanyagan at pakinabang. Nagtitiis ng kahihiyan para sa katanyagan at pakinabang, nagsasakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa katanyagan at pakinabang, at maghuhusga o magpapasya para sa katanyagan at pakinabang. Sa ganitong paraan, iginagapos ni Satanas ang mga tao gamit ang kadenang hindi nakikita, at wala silang lakas ni tapang na iwaksi ang mga ito. Dala nila ang mga kadenang ito nang hindi nila nalalaman at hirap na hirap silang sumulong. Alang-alang sa katanyagan at pakinabang na ito, lumalayo ang sangkatauhan sa Diyos at nagtataksil sa Kanya at lalo silang nagiging masama. Sa ganitong paraan, sa makatuwid, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng katanyagan at pakinabang ni Satanas. Hinahangad mo bang makalaya mula sa kontrol ni Satanas at bumalik sa Diyos?